Hello mga stories. So, update tayo regarding sa incident ng Jollibee. Natandaan niyo ito, yung ilalagay ko na lang yung sa description at saka yung sa taas yan sa mga mobile. Yun. At ito sabi niya, according dito sa Reddit, no, sa subreddit sa Philippines, nakalagay dito is sa tanda nyo ba to, yung crew na pinagbilang yung tiles ng manager kasi first time niya mag-inventory. Well, nasa second peak yung message yung manager. So, ito, ilalagay ko na lang ito uh, itong message niya, ito yung sa manager. So, ayan, pasahin na lang natin. Ito na. Ito ganito sa manager. So, well, okay. Ito update. Sabi niya dito, hello, I'm a manager in charge sa video, hindi si Jessica. So, Jessica is one of our crew. She accidentally posted in on TikTok without noticing na dapat lang na isi-save niya sa drops bago pa kami mag-uwian. Okay. So in short, hindi pala si Jessica yung tawag dito, hindi si Jessica yung parang touring na manager yung pangalan niya, yung manager. So ito for me is parang anonymous ba, ganun, di ba? So ang sinasabi niya si Jessica is one of the crew. Yun nga yung sinasabi ko, kahit kupren, yan, parang pinapaya. Yan, katulad yan. Hindi lang yung isang, yung, hindi lang isa yung sa crew, yung pinapaya, pati si Jessica. Hindi ko expect na, hindi namin alam na, yan, na crew pala itong sinasabi mo. Ngayon parang nagiging na nagmamalinis ka o ewan ko. Sige, so hindi ko lang kung anong name niya pero anyway, sige sabi niya ito bago in-approach ko agad yung crew to say sorry and to ask if galit ba siya sa akin. Ang pagka-uwi ko, chinat ko ulit siya to make sure na hindi siya nagalit sa akin. If naranasan ninyo na mag-work sa fast food industry, maintindihan niyo yung spirit of family and fun. Manager ako pero iba yung band namin ng mga crew ko. Never ako ng power tripping. Never kong inabuso yung posisyon ko. Galing din ako sa pagiging crew, same branch nung saan ako ngayon nag-manager. Kaya lahat ng crew kasundo ko. Please pa-help na hindi na madama yung store issue. Okay, ito at tanong ko lang dito, mostly sa mga yung mga fast food industry, especially, hindi lang sa Jollibee, either sa McDonald's, Chowking, Mang Inasal, ano pa? Ano pa yung mga mga mangingisal, mangingisal, pa? Any kind of yung mga fast food chains, yung mga Ngayon, ang tanong ko lang dito, ito ba yung traditional ba to? Or parang parang ito yung o parang nang titrip lang kayo. Kasi base sa video, kahit sabihin natin kahit sabihin natin yan, pinost niyo pero hindi maganda yun di ba? Hindi hindi ko maiwari yung parang hindi ko gusto yung ganun. Sabihin natin yan na kaya sabihin natin na traditional yan or what, hindi maganda yun. Kasi tao pa rin, Don't tell me na gawin yung traditional yan. Ginagawa yung tradition, which is no for me. 'Di ba? Ngayon, alimbawa, pag ito,
Ngayon, ito na nga, nalaman na it's a part of tradition. Sa tingin mo ba yun sa mga upcoming magtatrabaho tapos ganito ang nararanasan? For example, yung ano ba, fresh graduate, 'di ba? Tapos maghahanap ng trabaho tapos may job opening, yung job opening ng isang fast food chain, for example, tapos hindi mo alam na yung ang tradition ganito, pang trip, 'di ba? Pangit naman 'yun, 'di ba? Pangit, pangit naman 'yun na parang alam mo yung parang porket na may baguhay tapos ang ihalo pangbubuli at power tripping din. Tapos sasabihin, hindi ako nagpa-power trip. Ano yan nasa video? Ano yan, lalo lang kayo dyan? Di ba? Parang, tapos yung ginamit mo yung sa ito yung sa caption dito, isa sa POV ni Power Tripper Manager, first time recruit. Ano yung tawag dito? Ano yan? Niloloko nyo ba? Ginagamit niya for the cloud chasing? Di ba? For the content ba? Bakit naman yung ganun, di ba? Yun lang yung masasabi ko, di ba? Yun, sana yung mga ganyan, huwag niyong gawin yan. Pero sa itong tanong ko lang sa not just sa Jollibee, any kind of the fast food, mga fast food industry. Ganyan ba yung mga ganyan ba ang mga industry, mga tradition ninyo, di ba? So, pangit naman yun. Sana, ang sa akin lang kasi dito is, kung tradition yan, you have to break it. Di ba? Pangit naman yun. Kasi tao naman yun eh. Kaya nagkakaroon ng kupal dito sa mga, in the future eh. Di ba? Ewan ko. Sige, ilang naman. Ayan, babasahin natin sa mga comment section dito. At, ito galing sa mga Reddit, no? At pala, Reddit pala to eh. So, yun. Okay, so ito. At yung naglo-loading pa. Babasahin ko lang ng mga comment section. So yun lang. Yun lang naman eh. Pero kasi pangit kasi yung pangit kasi yung dating eh. Alam ko, sana, lang kung kayo lang eh. Pero ang problema kasi pinost nyo. Kahit sabihin mong pinost na ng ng crew yan, mali din yan, di ba? Ayun, sabi niya dito, ito, sabi niya dito sa is this real? Kasi naalala ko, nagpa-picture kami ng Jollibee noon. Tinignan ko yung mata niya pero wala ako makita. Okay, so, hindi pala ito. So, yan, Spirit of Management. Ito sabi niya, ito, sabi din ni Ju, red flag talaga yung family sa work. Ang reply, true, that's why I don't treat co-workers as friends or family. I don't even add them on social media. I only interact them from 8 a.m. to 5 p.m. And after that, I'm out. Di ba? Yes, agree. Pwede maging nice and friendly, pero may, limitation. Yan nga yung gusto naming parating. Kung trabaho lang. Walang personalan to. Well, dediretsuhin ko na kayo. 'Di ba? Sabi doon sa movie ni Rudy Fernandez. Walang personalan, trabaho lang to. Trabaho lang. Tapos bang. 'Di ba? Yung ganun. Yun. So, ito sabi niya, ito, galing to sa professional professional bodegero, sabi nga, manager, we're family here. Me, no, we're not family. I already have a family. I don't need a new one. We're just acquaintances. Co-workers, nothing more, nothing less. Yun yung ko. Yun. So, yun. Ito sabi niya ito galing ito yung local butterfly. Bago pa kami mag-uwian, in-approach ko agad yung crew to say sorry and to ask if galit ba siya sa akin. And
Pagka-uwi ko, chinat ko ulit siya to make sure na hindi siya nagalit sa akin. Interesting that she still somehow made this about herself. Gusto pa niya magpa-survey form to confirm kung may na-open ba talaga siya, di ba? Ayun. Yeah, sabi niya, reply niya dito is, nakakainis yung ganitong manager. Malamang sasabihin sa subordinate mo is, okay lang. For the sake of professionalism and pagiging civil, pero hindi ibig sabihin nun is okay lang talaga. Halatang nagtanong lang to save is common sense na lang, walang nakakatawa sa ganyang prank, and ang tanda mo na manager ka pa naman din, di ba? Ayun ang yung mga sinasabi dito. Ito sabi ni Hopeful. Dami talaga hindi maganda experience kapag work ka sa service crew. Nag-working student ako. Power trip din talaga yung ibang managers. Yung alam nga yung working student ka, insinuate pa nila na need mo piliin ang work over schooling. Yan, sabi sa reply dito, this is exactly the point. Power tripping yung mga entitled manager na akala mo na napakataas nilang tao. Yan, di ba? Di ba yan? And then naman, last ito, witness 1, late at night, binuhos yung yellow na bucket na para sa map sa new employee as an initiation. I was like being a service crew as a brotherhood. Okay, so yan yung mga parang naalala ko yung napanood ko yung video. Medyo matagal na yun siguro 2016, 2015. Pag last day of work yan, meron kasi siyang parang traditional na binubuhos yun yung ng malamig na tubig, parang bucket challenge ata yun. Pero hindi siya bucket challenge parang as last day niya, dinubuhos niya yan. Yun yung parang tradition. Pero ayun yung kanilang tradition po sa mga fast food chains. So, ang sa akin lang is medyo hindi ko gusto yan. hindi ko magustuhan yan. So, ito sabi niya dito, lastly na lang to. Syempre, hindi galit si Jessica kasi manager kausap niya. Lahat naman ng sinabi, self-serving. Tapos, hindi naman na nag-deny sa papabilang ng tiles. Imbis na gawin ng actual work, kahit man mag-practice, sinayang sa pagbibilang ng tiles. He sounded like he was put on hot water because he mentioned about the store, di ba? Yun, di ba? Lalo, hindi lang mention, pati yung mga uniform, kilala na di ba? Yun, tapos, isa na lang, last na to. Sabi na to, if this one done in the ibang country, if this was done sa ibang countries, I would be in a HR issue. It's counting tiles part of the job responsibilities of the store fast food service crew. It sounds like an initiation right of some of sort. Kasi yan galawan ng ganyan. Yan. Yun lang mga story. So, ang daming mga comments dito. Ang daming isa-isa yun dito. Ito. Sige, pagbigyan natin. Sige, huling-huling. Last na to. Promise. Last na to. Okay, ito na yung kasi mahaba na to. Ay, nako. Pasensya na kayo mga stories kasi kailangan natin i-feature kasi may mga sense naman na. Okay, so ito sabi niya. Ito, kay San Pretty Potato, edited ba yung manager o dami account talaga na ginawa para akuin yung fault? Kasi it sounds fishy to me. Bakit si Jessica ang nag-post? Based sa audio nung original video, yung kumuha ng video, yung mamagandang nag-utos sa crew na bilangin ng tiles. So kung si Jessica ang nag-post, most likely si Jessica ang kumuha ng video at nag-utos. Unless for some reason, pinahiram ni Jessica yung phone niya para gumawa ng katangahan
yung kawork niya. But even that sounds fishy. Kasi bakit mo i-draft sa TikTok mo kung kalokohan yung ka-crew mo na alam mong pwedeng mag-backfire sa'yo. Di ba? Ayan. Also, di siya mukhang joke eh. Kasi kahit balik-baliktarin man natin ng underwear ng manager, kung joke yan, first few times pa lang na binilang, tatawa ka na at papatigilin yung newbie dahil joke lang yung task. Kung joke lang yan, edi sana nakatawa din yung newbie at hindi mukhang hirap na hirap yung muko para bilangin yung tiles. Diba yung bilangin yung tiles? Underneath yung shelves slash counters. Power tripper tapos biglang urong ng bayag pag napagsabihan online. Diba? Binidyohan nyo yung crew at pinost online. Kita yung muka, pero yung apology, half-assessed test from anonymous account. So, show your real name, show your face, make your video na nagsisorry ka sa mismong crew. Patunayan mong sincere ka. Yun yung sinasabi dito. In other words, you have, itong si manager, you have to make an accountability for that. Yan ang gusto nila lang mangyari sa mga netizens, di ba, manager? Ha, manager? Okay na sana yung pinost mo dito na ito sinasabi mo dito sa sa second pick. Ito, okay na sana pero para kang umurong yung vibe mo instead na you have to take ng accountability, para kami yung na-gaslight pa ng malala. 'Di ba? Hindi maganda naman 'yon, 'di ba? Okay na sana yung kasi naintindihan ko naman na anonymous ka, manager ka, there's a private person, pero you have to take an accountability for that. Kasi pangit naman 'di ba? Kaya sabihin mong hindi ikaw nag-post niyan, pero ikaw yung gumawa ng kalokohan. Di ba? Yan lang ang masasabi ko. Yun lang mga sorry. So, yan lang ang thoughts ko dito is hindi ko mawari itong manager nito. Hindi ba? Na nangyari yan sa akin, nabully ako. Hindi lang naman yung manager dito co-workers ko pa. Na worst part yan, yung mga promoter na yan. 'Di ba? Yung promoter ng isang laptop na ayoko mag-mention dito pero siya 'yon, okay? So, yun lang mga story. So, thank you and ingat-ingat kayo sa masamang bagyo ngayon at may paparating at ingat lang kayo sa mga daan dyan. Yun lang mga stories and thank you and have a great night, listeners. Bye.